Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas at 13 mga bansa pinagsabihan ng China sa West Philippine Sea, 14 na bansa ang nagmarka ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang desisyon ng arbitral sa South China Sea, na muling pinagtitibay na ang desisyon ay nananatiling legal na may bisa at tinatanggihan ang malawakang pag-aangkin ng China sa karagatan batay sa tinatawag na mga karapatang pangkasaysayan, sa isang magkasanib na pahayag na nagmamarka ng isang dekada mula noong makasaysayang desisyon, muling inulit ng Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at Estados Unidos, ang kanilang pangako sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific na mapayapa, matatag, at nakabatay sa mga patakaran. Sinabi ng mga bansa na ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong July 12, 2016, na itinatag sa ilalim ng Annex 7 ng United Nations Convention on the Law of the Sea ay nananatiling pinal, legal na may bisa, at tiyak sa pagitan ng China at Pilipinas sa mga karapatan at pag-aangkin sa karagatan na sakop ng kaso. Binigyang diin ng magkasanib na pahayag na ang mga alitan sa karagatan ay dapat lutisin ng mapayapa at alinsunod sa UNCLOS, habang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa kalayaan sa navigation at overflight, pati na rin ang iba pang internasyonal na legal na paggamit ng dagat. Isinampa ng Pilipinas ang kaso ng arbitrasyon sa Permanent Court of Arbitration noong 2013, matapos ang mga taon ng tumitinding tensyon sa China hinggil sa magkakasalungat na pag-aangkin sa South China Sea, isang malawak at mayaman sa yamang dagat. Sa mahalagang desisyon nito, pinawalang bisa ng tribunal ang malawak na pag-aangkin ng China na 9-dash line, na nagpasya na ang paggigiit ng China ng mga makasaysayang karapatan sa halos lahat ng estratehikong karagatan ay walang legal na batayan sa ilalim ng UNCLOS. Pinagtibay din nito na ang mga katangian tulad ng Panganiban Reef o Mischief Reef at Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila ng desisyon, tumanggi ang China na kilalanin o sundin ang hatol at ipinagpatuloy ang presensya at mga aktibidad nito sa mga pinagtatalunang katubigan, kabilang ang mga komprontasyon na kinasasangkutan ng mga sasakyang dagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpahayag din ng mga lumagda ng matinding pagtutol sa anumang mga aksyon na nagdudulot ng destabilisasyon o unilateral, kabilang ang pamamagitan ng puwersa o pamimilit na nagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Tinutulan din nila ang paggamit ng mga barkong pang-Coast Guard, militar, at maritime militia, upang guluhin, hadlangan, o takutin ang mga legal na operasyon ng ibang mga estado sa dagat o sa himpapawid, na nagbabala na ang mga naturang aksyon ay naglalagay sa panganib sa mga tauhan at mangingisda at sumisira sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Hinimok ng 14 na bansa ang mga partido na sumunod sa desisyon ng arbitration noong 2016, at lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan ng mapayapa sa pamamagitan ng dialogue at iba pang mga legal na mekanismo na naaayon sa internasyonal na batas. Inulit din nila ang suporta para sa pananaw ng ASEAN sa South China Sea bilang isang dagat ng kapayapaan, katatagan, kooperasyon, at kasaganaan na hinihimok ng masiglang legal na komersyo. Nagbabala ang China sa Pilipinas at 13 katuwang na bansa na itigil ang panunulsol ng gulo matapos silang magkasamang manawagan sa China, na sumunod sa makasaysayang desisyon ng arbitration sa South China Sea noong 2016, sa ika-10 anibersaryo nito. Ang magkasanib na pahayag, na inilabas ng Pilipinas at 13 pang ibang bansa, ay muling nagpatibay na ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ay pinal, at legal na may bisa. Tinanggihan ng China ang pahayag, tinawag itong isang tanda ng kawalang galang sa soberanya ng China at inakusahan ang Pilipinas at mga kaalyado nito ng pagsira sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Iginiit ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na ang mga pag-aangkin nito ay nakaugat sa kasaysayan, na sinasabing ginamit at pinangasiwaan ng mga Chino ang lugar sa loob ng maraming siglo. Inulit din nito ang matagal na nitong paninindigan na ang hatol ng arbitration noong 2016, ay walang iba kundi isang walang kwentang papel na illegal, walang bisa at sa makatuwid ay walang kwenta. Dagdag pang ikinatwiran ng China na pinatindi ng arbitration ang mga tensyon sa rehiyon at inakusahan ang mga kapangyarihang panlabas, lalo na ang Estados Unidos, ng paggamit ng hindi pagkakaunawaan upang mapataas ang kanilang presensya militar sa South China Sea. Gayunpaman, patuloy na pinagtitibay ng US ang Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas, na nagsasaad na naangkop ito sa mga armadong pag-atake sa mga puwersa ng Pilipinas, mga pampublikong sasakyang dagat, at mga sasakyang panghimpapawid sa Pasipiko.
kabilang ang South China Sea. 10 taon matapos ang makasaysayang desisyon, walang panig ang nagbago ng kanilang paninindigan, ang legal na desisyon ay nananatiling mahalaga sa buong mundo. Ngunit ang hindi pagkakaunawaan mismo ay patuloy na nilalabanan sa pamamagitan ng diplomasya at magkakasalungat na naratibo. Anniversary of the Permanent Court of Arbitration's findings that concluded that China's maritime claims in the South China Sea were not valid under international law. The Philippines said today that it would continue to pursue a South China Sea Code of Conduct, but using the court's findings as an, quote, unshakable basis. Do you have any comment? Thank you. 中方已经多次阐明，所谓裁决非法无效，没有拘束力。中国不接受、不承认，我们也不会接受任何基于该裁决的主张和行动。制定南海行为准则是落实南海各方行为宣言的重要举措，也是中国和东盟国家的重要共识。中国始终致力于同东盟国家加快推进磋商，争取早日达成准则，共同维护南海和平稳定。所谓裁决与准则毫无关系，非方不要以所谓裁决给准则的达成制造障碍。 Nagsagawa ang mga sundalo ng US Army ng isang HIMARS Rapid Infiltration Dry Fire Mission bilang bahagi ng Exercise Salaknib 2026, mula sa Clark Air Base patungong Lalo Airstrip sa Pilipinas. Binibigyang diin ng exercise ang matatag na alyansa ng US at Pilipinas, habang pinapahusay ang interoperability at kahandaan sa pamamagitan ng mga operasyong pinagsama-samang lakas militar, multi-domain integration, at mga pagsisikap para sa katatagan ng rehiyon. Lumipad ng gabi ang mga AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk, at CH-47 Chinook ng US Army, na nakatalaga sa Task Force Sabre, 25th Combat Aviation Brigade, 25th Infantry Division, upang ihatid ang mga sundalo ng 3rd Mobile Brigade, 25th Infantry Division sa kanilang target na lokasyon habang isinasagawa ang Joint Pacific Readiness Center Exportable Exercise sa Fort Magsaysay.